Noong May 15, 2024, sa isang makasaysayang pagtitipon sa Subic Bay, Zambales, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang makapangyarihang hakbang patungo sa pagpapalakas ng industriya ng shipbuilding sa Pilipinas. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na ang bansa ay gagawa ng isang malakihang proyekto na magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na makagawa ng sariling mga warship, fast attack craft at iba pang klase ng patrol vessel na gagamitin ng Armed Forces, Philippine Coast Guard at iba pang law enforcement agencies. Inilahad ni Pangulong Marcos ang layunin ng administrasyon na gawing isang global leader ang Pilipinas sa paggawa ng mga barko, hindi lamang para sa komersyal na layunin kundi pati na rin sa mga pangseguridad. Nagbigay din ang Pangulo sa pagpapalakas ng self-sufficiency ng bansa na siyang magiging pangunahing hakbang upang matiyak ang ating kaligtasan at kapayapaan sa harap ng mga panganib mula sa mga banyagang puwersa at iligal na mga aktibidad sa dagat. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ng proyekto ay ang pagpapalakas ng mga shipyard sa Pilipinas upang mapagtibay ang kakayahan ng mga Pilipino sa paggawa ng mga barko. May mga advanced technologies na gagamitin upang mapabuti ang kalidad at kapasidad ng paggawa ng mga barko. Ang gobyerno ay naglaan ng malaking pondo para sa pagpapalawak ng shipbuilding industry sa bansa, kaya't mas magiging moderno at mas may kakayahang magtayo ng mga barko ang mga Pilipino. Ang proyektong ito ay hindi lamang isang gobyernong inisyatiba, isa rin itong partnership sa mga lokal na kumpanya at international na mga eksperto. Sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa ng gobyerno at mga pribadong sektor, layunin na mapalakas ang kapasidad ng bansa na maging isang independent shipbuilder at mag-ambag sa seguridad ng rehiyon ng Asia Pacific. Ngayon mga kapatid, bago pa man inihayag ng Pangulong Marcos ang gagawing hakbang na ito ng gobyerno, alam nyo ba na marami ng mga warship at patrol vessels ang mismong gawang Pinoy na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Navy at iba pang law enforcement agencies? Halimbawa, isa sa mga unang proyekto sa shipbuilding na ipinatupad sa Pilipinas ay ang Multi-Purpose Assault Craft o IMPAC. Isa itong fast attack craft na ginagamit ng Philippine Navy at Philippine Marines upang magsagawa ng mga operasyon sa baybayin. Ang barkong ito ay may kakayahang magsagawa ng mga special operations, patrol at interdiction missions kung saan napakahalaga nito sa mga operasyon laban sa mga pirata, grupo ng mga terorista at mga banta sa seguridad sa ating mga karagatang teritoryo. Ang fast attack craft na ito mga kapatid ay binuo ng PropMe Corporation, isang lokal na kumpanya na matatagpuan sa Subic Bay. Ang IMPAC ay may kakayahang magdala ng 25 hanggang sa 30 mga sundalo at magsagawa ng mga rapid response operation sa mga baybaying lugar na mahirap abutin ng malalaking barko. Isa ito sa mga pangunahing kagamitan ng Philippine Navy sa pagpapatrolya sa ating mga karagatang teritoryo. Ang IMPAC ay mayroong mga advanced weapon system kabilang ang remote-controlled na machine gun at missile. Kaya naman kaya nitong magsagawa ng precision strike sa mga target na matatagpuan sa malalayong distansya. Ang mobility at high-speed capability ng barkong ito ang nagpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy na magsagawa ng mabilisang atake at proteksyon sa mga islang teritoryo. Bukod pa riyan, isa pang uri ng fast attack craft na tinatawag namang high-speed tactical watercraft o HSTW na ginagamit ng Philippine National Police Maritime Group ang mismong gawang Pinoy mula sa disenyo, production hanggang sa delivery. Ang fast attack craft na ito mga kapatid ay may kakayahang maglakbay ng 47 knots kaya napakabilis nitong makapasok sa mga lugar na may banta sa seguridad. Mahalaga ang sasakyang dagat na ito sa mga operasyon laban sa illegal fishing, smuggling at iba pang mga criminal activities sa dagat. Binuo ang high-speed tactical watercraft ng Dynamic Power Marine and Industrial Hardware Incorporated, isang lokal na kumpanya na matatagpuan sa Cebu. Ang barkong ito ay armado ng 762mm machine guns at automatic grenade launchers. Pinapatakbo ng tatlong 750 horsepower engines, kaya naman nagagawa nitong magpatakbo ng mabilis at may kakayahang magsagawa ng mga counter-smuggling operation, search and rescue at maritime law enforcement missions. Ang high-speed tactical watercraft ay isang halimbawa ng Pilipinong teknolohiya na may malalim na epekto sa pagpapalakas ng ating maritime law enforcement. Hindi lamang ang Philippine National Police Maritime Group ang gumagamit nito. Ginagamit din ito ng Philippine Coast Guard at iba pang mga lokal na ahensya ng gobyerno na may tungkulin sa maritime security. Isa pang matagumpay na proyekto sa shipbuilding ng Pilipinas ay ang Multi-Mission Offshore Vessels o MMOV na ginagamit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ang mga ito ay ang BRP Francisco Daguhoy MMOV 5002 at BRP Lapu-Lapu MAOV 5001. Ang mga barkong ito ay ginagamit sa law enforcement mission tulad ng anti-illegal fishing operations at maritime patrol sa mga fisheries protection zones. Bukod pa riyan, ang mga barkong ito ay may kakayahang magsagawa ng search and rescue sa mga coastal communities at sumuporta sa mga disaster response operations. Binuo ang MMOV ng Josefa Slipways, isang lokal na kumpanya na matatagpuan sa Navotas. Ang barkong ito ay may advanced navigation systems at communications equipment na ginagamit sa mga operasyon. Mahalaga ang MMOV sa pagpapalakas ng coastal protection at sa mga hakbang na magpapatibay sa seguridad ng ating mga karagatang teritoryo laban sa illegal activities.
Para naman sa mga operasyon sa baybayin at mga amphibious missions ng Philippine Navy at Philippine Marines, isa sa kanilang pinakabagong proyekto ay ang Fast Attack Interdiction Craft Missile o FAIC-M. Ang FAIC-M ay isang missile-capable vessel na ginagamit sa mga counter-terrorism operations at maritime defense, kung saan isa sa mga unang unit ng barkong ito ay ang BRP Albert Magini PG-909. Noong November 12, 2024, inilunsad ng Philippine Navy ang BRP Albert Magini. Ito ang kauna-unahang fast attack interdiction craft missile na itinayo sa bansa. Bagamat ang disenyo nito ay mula sa Israel shipyards, ngunit ang buong proseso ng assembly nito ay sinagawa sa Naval Shipyard sa Cavite City, kung saan ang mga Pilipinong engineers at manggagawa ang nagtipon at nag-assemble ng barko. Ang barkong ito ay may kakayahang maglayag ng hanggang 43 knots at nilagyan ng mga makabagong armas tulad ng Rafael Spike and Loss anti-ship missile, 30mm autocannon at 12.7mm machine gun. Ang weapon system ng barko ay may kakayahang magsagawa ng long-range precision strikes laban sa mga hostile vessels, at ang barkong ito ay isang napakahalagang bahagi ng Philippine Navy's modern defense strategy, kung saan ginagamit ito sa mga operasyon na mayroong mataas na tensyon sa mga maritime disputes, partikular na sa West Philippine Sea. Ngayon mga kapatid, marami na naman ang magsasabi na bakit hindi malalaking barko ang gagawin. Ano na lang ang pakinabang ng maliliit na barkong iyan kumpara sa mga naglalakihang barko ng kalaban. Well, ang mga fast attack craft na gawa dito sa Pilipinas ay bagamat maliit, ngunit napakabilis nito at talagang mabagsik. Kaya nitong magpatrolya ng mabilis sa mga lugar gaya ng Kalayaan Group of Islands o sa paligid ng Scarborough Shoal. Kapag may ulat ng panghihimasok ng dayuhang barko o illegal fishing, pwede agad rumisponde ang ating mga barko, hindi na kailangan hintayin pa galing Maynila o ibang base. At kung dati ay umaasa lang tayo sa second hand na mga barko galing sa ibang bansa, pero ngayon gumagawa na tayo ng sarili nating barko. Ang ibig sabihin nito, mas madali tayong makakagawa ng customized ships na swak sa pangangailangan natin, whether patrol, rescue, interdiction o combat. At dahil sarili nating gawa, mas mura itong i-maintain at i-upgrade at mas marami tayong maibababang barko sa karagatan. Ang paggawa ng barko dito sa Pilipinas mga kapatid ay hindi lang tungkol sa teknolohiya. Ito rin ay investment sa utak ng Pilipino, engineers, welders at maritime designers. Bawat barkong lumulutang sa dagat ay may kasamang kwento ng Pinoy pride at literal itong produkto ng Pilipinong galing. Kapag mas marami tayong gumagawa ng barko, mas marami tayong expert sa defense technology at mas lumalalim ang ating kakayahan sa modern warfare at maritime security. Ang presensya naman ng mga gawang Pilipinong barkong ito sa West Philippine Sea ay nagsisilbing deterrent o panakot sa mga nagdanais manghimasok sa ating teritoryo. Iba ang dating kapag alam ng kalaban na may nakapwestong barko ng Pilipinas na handang tumugon, may armas at may kakayahang lumaban kung kinakailangan. Hindi na tayo basta-basta pwedeng maliitin. Sa West Philippine Sea, libu-libong mangingisda ang umaasa sa yaman ng dagat, pero dahil sa tensyon, marami sa kanila ang nahaharas o pinapaalis. Sa pamamagitan ng mga patrol vessels na gawa dito sa atin, mas mapoprotektahan natin ang ating mga kababayan. Mas makakabiyahe sila ng ligtas, makakapangisda ng payapa at makakauwi ng masaganang huli. Kapag nakikita naman ng buong mundo na mismong tayong mga Pilipino ay gumagawa ng paraan para protektahan ang ating teritoryo, magkakaroon sila ng mas mataas na respeto sa atin. Hindi lang tayo umaasa sa tulong ng ibang bansa, tayo mismo ang gumagawa ng hakbang. Ipinapakita nito na seryoso tayo sa laban at handa tayong manindigan para sa ating soberanya. Ang shipbuilding naman ay isang industriya na may matinding potensyal sa Pilipinas. Malaking bahagi ng ating ekonomiya ang nakasalalay sa maritime trade, kaya't napakahalaga na magkaroon tayo ng mga makabagong kagamitan at mga barko na magbibigay proteksyon sa ating mga karagatang teritoryo. Ang proyektong ito ay hindi lang tungkol sa pagbuo ng barko, kundi tungkol din sa pagpapalakas ng pambansang seguridad sa harap ng mga banta sa dagat. Ang Pilipinas ay nasa isang rehiyon kung saan patuloy ang mga maritime disputes laban sa mga banyagang puwersa. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng sapat na maritime capabilities upang maprotektahan ang ating mga karagatang teritoryo tulad ng mga Kalayaan Group of Islands, Spratly Islands at Scarborough Shoal. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!